Magandang araw sa inyo mga kaibon. Sa kagaya ko nagsisimula sa pag-iibon o sa larangan ng cockatiel breeding, Alps breeding o kahit ano pang klase ng ibon na pwedeng alagaan dito sa Pilipinas. Gusto ko sanang kayong turuan kung paano gumawa ng hand feed formula dahil marahil po sa atin ay gustong makapag-hand feed ng ibon pero hindi natin alam kung ano yung ipapakain at kung paano gumawa ng formula. So, itong video na to ay raw video lang kasi tamad akong mag-edit pero sana subaybayan nyo para matuto kayong gumawa ng sarili ninyong formula at makakatipid pa kayo dito at mas healthy yung ating mga ibon. Let's go! So, ayan, kakailanganin natin ng malunggay. So, kailangan patuyuin nyo lang. Voice over na lang to ha. Bumili kayo ng Chick Booster, 51 lang yan. Vitamin Pro para sa vitamins, dextrose powder para sa nutrition niya. Ayan, Chick Booster, grind nyo lang sa blender. Tapos, prepare nyo lang sa isang garapon. At saka, yung malunggay na hinanda natin, idurugin nyo. Tapos, eto na, ginagrind na nga natin tong ating Chick Booster sa blender. Tapos, intayin lang natin na talagang mapino siya. Kasi, yun ang mahalaga sa ibon. Kailangan durug na durug yung ating formula. Ayan. Simulan lang natin ng mahina. Tapos, gradually, laksan na lang natin yung blender para mas pino. Tapos, medyo alugin natin para maging incorporated yung texture o pagkakapantay-pantay ng bawat granules ng ating formula. Ayan, set aside na lang natin ulit sa garapon yung mga naiipon nating formula. So, nandito na tayo sa pinakamahalagang part ng paggawa ng formula ng 4-hand feed. So, ayan, lalagyan na natin yung Chick Booster ng dextrose powder para sa ang dextrose powder kasi pang-replenish ng mga lost nutrients ng ibon kapag naubos yung energy nila, kapag, ayan, isa yan sa mahalagang yung mga ingredients niyan sobrang mahalaga sa ibon. Kaya, kahit sang pets natin, hinahalo yun sa tubig, water soluble siya. Yan, nilalagyan ko na siya ng dextrose powder tapos mix lang natin. Haluin lang natin ng maayos para pantay-pantay yung bawat dosage ng bigay natin sa ating mga ibon. At ito, maglalagay na rin ako ng Vitamin Pro kasi sa totoo lang napakaganda niyan sa ating mga ibon. Kasi ang tagal ko nang ginagamit yan, mga 2 months nung simulan ko gamitin yan. Nung una kong hand feed, talagang 2 weeks pa lang parang fully grown na. Mas malaki pa nga siya sa mga breeder age na cockatiel. Nagulat din yung iba kasi ang ganda nga ng pagkakalaki ng hand feed cockatiel ko. Isa siyang Lutino kaso nag-flyby siya kasi nagulat siya sa lola ko. Sorry, masyadong makwento. Ayan, hinahalo ko lang. Sorry talaga, bawi ako sa inyo. Ayusin ko pa sa susunod kasi ito lang panlibang ako lang at saka sa pag-ibon kasi mahirap na tayong makahanap ng magtuturo. So ayan, masyado nang madaldal. Cerelac, ilagay na natin. Buksan muna natin, syempre. Kailangan naman ilagay natin nakakaon, diba? Kidding aside. Ayan na, Cerelac. Pasensya na sa kuko natin. Medyo nasingitan ng mga dinurog nating malunggay. Ayan. Malinis naman po yung kamay ko malunggay po yun na. Kasi dinurog-durog ko lang ng kamay kanina. Hindi ko na na-blender. So, ayan. Binubuksan na natin yung Cerelac. Tagal ko na magbukas talaga. Ayan na. Nabutasan na natin. So, ilagay na natin ng Cerelac. Ang flavor niyan ay mixed fruits with soya. Ayan. Para naman ganahan yung ating ibon kasi merong mga haluin na natin yung nilagay nating Cerelac sa ating formula. Ayan, halu-haluin lang natin yan.
Kailangan pantay na pantay talaga siya mga kaibon. Utang yan, no? Angas na sana natin guys. Kaso Barbie yung Barbie yung lagay natin. Nakuha ko lang yan dun sa binebenta ng nanay kong mga candy. Yan yung garapon na yun. So, ayan, dinagdagan ko pa siya ng Vitamin Pro para talagang masustansya yung makakain ng ating mga ibon. So, nasa sa inyo na yan kung kanong karami. Huwag niyo sana akong i-bash kasi newbie lang ako pero yung ginagawa kong formula, napaka-effective niyan. So, ayan, busy na natin ng paggalo kasi tatagal talaga tong video na to eh. Ayan, patapos na talagang Barbie na. Ayan o, nahalo na natin. Yan, kinalag na natin pa. Pantay na siya, goods. Tapos, titingnan lang natin tong pinatuyo natin sa labas ng malunggay. So, ito na, ipe-prepare na natin yung salaan. Kailangan natin yan ng salaan. Kasi kailangan pinong-pinon talaga lahat eh. So, ayan, sinasala na natin yung ating dried malunggay leaves. Ayan. Salin lang na. Legal na damo yan guys. Ay, hindi yan damo. Miracle plant yan. Malunggay. Pinagmamalaki ng mga Pinoy yan. Ayan. Durugin pa natin para naman may mailagay pa tayo sa ating formula. Napakabisa nito guys. Yan, chick booster. Pinaghalong vitamin pro. Dextrose powder. Malunggay crumbs. Sa mga gustong magsimula mag-ibon dyan, re-recommend ko sa inyo magsimula na kayo ngayon. Kasi sa lahat din ng breed kong hayop, hamster, guinea pig, yan lang yung umokay sa akin. Dyan lang ako nakapagpaanak sa pag-ibon kasi napakadali lang nilang alagaan. Low maintenance. Pakain, tubig, attention, cleanliness ng environment. And kailangan sobrang payapa din talaga eh. Bawal kasing ma-stress ang ibon. Pero madali lang silang alagaan kasi hindi nangangamoy yung ano nila, yung poops nila. Yan, nilalagay ko na yung malunggay sa ating hand feed formula. Yan na. Guys, legal yung ginagawa ko. Baka akala nyo anong ginagawa ko eh. Yan na, papakita ko na sa inyo. 3, 2, 1. Nauna pa sa bilang eh, no? Ayan na. Nailagay na natin ang malunggay, guys. At dadagdagan pa natin. Kasi mas maganda, mas marami. Pero sabi ng ibang mag-iibon, dito din maganda yung maraming vegetables or maraming malunggay kasi baka dumagta ang ating mga ibon. Pero sa akin, kung yung formula na ginawa natin ang ano lang siya, ang purpose niya ay pampabilis lang mag-digest. So ayan, kitang-kita niyo yung sunog ng kamay ko kasi sobrang init ngayon sa Batangas talaga. As in. Ayan, hinihimas-himas na natin guys para magpantay yung ating mga ginawang formula. So, ayan na. Nilalagay ko na ulit sa ating garapon yung mga pinaghalo-halo nating ingredients. Mga boss. Fast forward na natin. So, ayun, Leah's Aviary signing off. Gusto ko lang magpa-thank you kasi nanood kayo ng tutorial video ng aking paggawa ng hand feed formula. So, please don't bash me because I'm just newbie too. And, ayun, gusto ko lang i-share ang kaalaman ko sa paggawa ng
substitute hand feed formula at magagawa nyo talaga yon kasi kung kaya ko, kaya nyo rin. So, huwag kayong mag-iinip sa pagbe-breed. Maraming salamat po sa panonood. Subaybay lang kayo at baka may next upload pa ako. Tunghayan nyo, ha? Like, subscribe. Peace out.